Isinagawa na kanina ang huling public hearing para sa Bangsamoro Basic Law, ang batas na magiging basihan ng bubuuing Bangsamoro government. Samantala sa susunod na buwan na sisimulan ang decommissioning ng mga armas ng MILF o ng Moro Islamic Liberation Front. May report si Joseph Moro. Taong 2000 na makubkob ng militar ang pinakamalaking base ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, ang Camp Abu Bakar sa Maguindanao. Mahigit 14 na taon na nakakalipas, ganito na ang itsura ng Camp Abu Bakar o tinatawag na Camp Iranon ng militar. At ayon sa Independent Decommissioning Body o IDB, na mga ngasiwa sa decommissioning o pag-turnover ng mga armas ng MILF, ito ang magiging imbakan ng mga armas na ibibigay ng MILF. Sa ilalim kasi ng kasunduan ng gobyerno at MILF, hindi nagagamit ng armas sa mga rebelde at kanilang ibibigay ang mga ito sa isang independent third-party group. Ang imbakan babantayan daw ng 1,400 na mga sundalo at MILF. Sa susunod na buwan, uumpisahan daw ang decommissioning ng mga armas ng mga miyembro ng MILF. Samantala sa Kamara, dumalo ang mga miyembro ng Constitutional Commission na bumalangkas ng 1987 Constitution sa huling araw ng pagdinig sa Bangsamoro Basic Law. Bitbit pa nila ang isa sa mga orihinal na kopya ng 1987 Constitution. Suportado raw nila ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL. An interpretation of any relevant provision of the Constitution that results in war and abject poverty would be contrary to its intention. Target ng Kamara na maipasa nito ang kanilang sariling bersyon ng Bangsamoro Basic Law sa February 25 at ang buong Kongreso kasama ng Senado bago matapos ang Marso. Pero mukhang masalimuot pa ang daan patungo rito. Pagbobotohan ng mga nakatira sa mga kasalukuyang sakop ng ARMM kung pabor sila o hindi sa BBL. Pero ang ilang lokal na lider na nasa hearing kanina, masidhi ang pagtutol dito, kabilang na si Zamboanga City Mayor Beng Climaco. Sa Zamboanga City, sumugod ang Miswari faction ng Moro National Liberation Front o MNLF para tutulan ng usapang pangkapayapaan sa MILF Nobyembre 2013. The city should never form part nor be included in the Bangsamoro now or ever. Dagdag pa ni Climaco, kahit noon pa man noong buuin ng ARMM ay tumanggi ng mapasama ang Zamboanga City dito. Pero sa draft ng Bangsamoro Basic Law, maaaring ituring na contiguous o kadikit ng Basilan, isa sa mga sakop ng kasalukuyang ARMM ang syudad. Tugon ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal, ipaubayan na lamang ito sa mga taga Zamboanga City. Dito na bahagyan nagkatensyon sa pagitan ni Iqbal at Climaco. The issue here is really the right to self-determination, the right to be asked, the right of the governed to be asked. Let the people of Zamboanga City decide whether they want to join or not. Mr. Chair, as local government units, we have been invited here to shed light on the stand of the city of Zamboanga. I would like to respectfully appeal to the body that mutual respect of members here be given. Paniniguro ni Cagayan de Oro Representative at Ad Hoc Committee Chairman on the Bangsamoro Basic Law Rufus Rodriguez, hindi sila maglalagay ng mga probisyong kontra sa konstitusyon sa aprubahan nilang bersyon ng BBL. Habang tinatalakay naman ng BBL sa Kongreso, may dalawang magkahiwalay na insidente ng karahasan sa North Cotabato. Sa bayan ng Kabakan, sumabog ang isang improvised explosive device na iniwan sa isang kainan sa palengke. Habang sa Pigkawayan, 2 oras sa sinara ang National Highway habang dinidefuse ang pampasabog na iniwan sa kalsada. 200 metro lamang ang layo mula sa checkpoint ng pulis. Mga bandidong grupo na may koneksyon sa BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang itinuturong nasa likod ng pambubulabog. Pero itinanggi ito ng grupo. Joseph Morong, GMA News.